1 linggo na ang nakakalipas buhat ng huling magkausap kami. At sa 1 linggo na yon ay nandito lang ako sa kondo niya at nakakulong. At kung tatanungin niyo ako kung naiinip na ako, ang masasabi ko lang ay oo. Super inip na ako. Buhat kasi nung magkausap kami dun sa bahay niya, ay inilipat niya ako dito. At simula noon ay hindi pa siya ulit nagpapakita sa akin. Niha, niho, wala. Kung tatanungin niyo naman ako about kung paano ako kumakain, ang masasabi ko lang ay pinaghandaan niya talaga ang pagkakakulong sa akin dito. Bakit kanyo? Paano ba naman? Halos pang 1 buwan atang stock na pagkain dito. Sa sobrang dami meron sa cabinet at meron din sa ref. At halos mapuno ito sa sobrang dami. Feeling ko tuloy ang taba-taba ko nakakakain. At ngayon eto ako nakaupo sa sopa habang nanonood ng TV. Wala kasi ang cellphone ko. Nasa kanya. Tapos may telepono nga, hindi ko naman tanda ang number ng kaibigan ko. Hindi kasi ako pala tandain. Alalang-alala na siguro sa akin yun. Kasalukuyan ako naghahanap ng magandang panoorin. Nang sa paglipat ko ng channel ay biglang nag-flash sa TV ang gwapong mukha ng kanina ko pang iniisip. At napakatamis ng ngiti nito sa katabi niyang babae. At nagkakaladyaan pa sila kasi abot ang tapik ng girl sa braso ng demonyo kong asawa. At bigla pa silang nagbulungan sa harap ng madlang people, hindi na mga nahiya. Pagkakita ko noon nangilid na lang bigla ang aking luha. At sa hindi ko malamang dahilan, nakaramdam ako ng sobrang sakit sa aking dibdib. Knowing na ang aking asawa ay may ibang babae. Hindi ko dapat ito maramdaman sa sobrang ikling panahon pa lang na kami ay nagkikita. Hindi dapat, sapagkat masasaktan lang ako kapag tuluyang nahulog ako sa kanya. Siguro nagwagapuhan lang ako sa kanya. Kaya ako nakakaramdam ng ganito. Nahinto lang sa pagbubulungan ng dalawa nang biglang nagsalita ng nag-i-interview sa kanila. Wow, ang sweet nyo namang dalawa. Kakakilig. At bagay na bagay pa kayo, isang gwapo at isang maganda. At knowing na parehas pa kayong may-ari ng mga bigating empire sa buong bansa. May dapat po ba kaming malaman sa inyong dalawa? Wika nang nag-i-interview sa kanila. Palibhasa bakla kaya lakas ng bunganga. At super lakas ng tili, kakainis. Ano naman po yung dapat malaman? Balik na tanong niya sa nag-e-interview. Sabay tawa ng malandi at linkis kay Bernard. Did you two have a relationship? Natawa lang ang asawa ko at yung girl naman ay bumulong sa kanya. Sabay tawa ng mahina. No comments po kami dyan. Basta't kami nag-e-enjoy lang sa company ng bawat isa. Sabay ngisi sa camera. At biglang halik sa pisngi ng asawa ko. At ang magaling ko namang asawa ay ngumisi lang din. At hindi naman lang sinuway ang babae na humalik sa kanya. Nagustuhan siguro. How sweet naman. Kinikilig na wika ng baklang nag-e-interview. Isa na lang pong tanong at ito po ay para sa inyo, sir. May pag-asa po ba na maging kayo ni ma'am? Why not? Mahiwaga at maikling saad ng asawa ko sa nag-e-interview na ikinatilina ng mga nanonood sa studio. Kung saan sila ine-interview. At ang malanding girl naman ay sagad ang ngisi sa iniwan na tanong ng demonyo kong asawa. Kaya sa sobrang inis at bigat ng pakiramdam ko, ay hindi ko na tinapos pa ang interview sa kanila. Kaya hindi ko na narinig pang iba pang sinabi ng magaling kong asawa. So hindi pala alam ng mga tao na kasal na siya. Natawa na lang ako ng mapakla sa iniisip ko. Talagang wala siyang balak na ilabas ako at ipakilala sa publiko na asawa niya ako. Pero bakit alam sa company na may asawa na siya? Ay, wag ko nang isipin yon. Dapat maging masaya ako. Oo, dapat na maging masaya ako at wala nang iba pa akong maramdaman sa nangyayari. Para once na magkatuluyan sila, makakalaya na ako sa kasal namin na to. Kasal na walang pagmamahalan. Siguro pag nakuha na ni Bernard ang gusto niya sa akin, ay iiwan niya na ako na parang basura at papakawalan. Hindi nga ba't iyon lang naman ang dahilan kung bakit niya ako pinakasalan? Kapalit ng mga utang namin. Dahil he want me to have that thing with him. Para sa kanya isa akong challenge. Sino nga bang hindi matcha-challenge sa ginawa ko? Iniwan ko lang naman ang asawa ko pagkatapos ng kasal namin na hindi nagpapaalam. Siguro hindi lang matanggap ng ego niya na ang isang tulad ko na tagabayad utang lang ang mangloloko at mangiiwan sa kanya. Siya na pinakamayaman at halos lahat ng katangian ng isang lalaki ay nasa kanya na. At kung gugustuhin niya kahit ilang babae papatol sa kanya, kahit na walang bayad matikman lang siya. Ganyan katindi ang napangasawa ko. Kaya balak niya akong gantihan sa pamamagitan ng mga mahal ko sa buhay.
Nangiti na lang ako ng mapait sa mga nangyayari at mangyayari pa. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa lahat ng darating na problema sa akin. Kung sana andito siya para pasiyahin ako. Pero wala. Kasi wala siyang alam sa nangyayari ngayon sa akin. Ni kasal ko nga hindi niya alam. I miss my best friend. Ang lalaking nagmahal sa akin ng wagas. Kahit na pagtingin kapatid lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Ang lalaking itinaboy ko at pinalayo para ako'y kanyang kalimutan. Joshua, asan ka na? I need you now. Please help me. Sabay tulo ng masaganang luha sa aking mga mata. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Please, bumalik ka na. I'm sorry sa ginawa ko. Hanapin mo na ako. Please, bago mahuli ang lahat. Please, I need you now, Josh. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Iyak lang ako ng iyak habang parang baliw na sinasabi ang mga kataga na yun. Hindi ko na rin namalayan na nakatulog na ako sa sobrang pagod sa pag-iyak. Hindi ko na din namalayan ang pagdating ng taong ayaw ko muna pang makita dahil sa abnormal na nararamdaman ko na walang iba kundi si Bernard. Nagising ako nang maramdaman kong tila mabigat na bagay na nakapatong sa aking tiyan at ang mainit na hangin na tumatama sa aking leeg. Pagmulat ko ng aking mga matay sumalubong agad sa paningin kong tulog na si Bernard sa tabi ko. Naanimo sawa kong makapulupot. Nang maramdaman ko na gumalaw siya, ay dali-dali kong ipinikit ang mata ko. Ramdam ko nagising na siya base sa nararamdaman ko. Nanigas pa ako sa kinahihigaan ko nang maramdaman ko ang paghalik niya sa leeg ko. Shit, vampiro ba tong lalaki na to? Oh my gosh, anong ginagawa niya? Bakit niya hinahawakan ng... Diyos mio, Marimar. Bigyan niyo po ako ng tibay ng loob na hindi umungol. Promise, magtitino na po ako. Oh my gosh. Stop! Hindi ko alam kung tama ba yung sinabi ko na yon. Sapagkat halos paungol ko lang sinabi yon. Hindi na din ako nakatiis at sinabayan ko na din ang galaw niya. Pati ang paghalik sa akin ay ginaya ko kahit na hindi ko dapat ito gawin. Napaungol pa nga ako sa pagitan ng halikan naming dalawa sapagkat binilisan niya pang ginagawa niya sa akin. Kaya napahawak pa ako sa kamay niya habang ginagawa niya yon. Bitin ka ba, honey? Parusa mo yan sa lahat ng pagkukulang mo sa akin. Wala pa yan sa 1/4 ng kasalanan mo. Bulong niya sa tenga ko. Kaya humanda ka na. Dahil hindi lang yan ang mararanasan mo sa akin. Kaya be a good girl, okay? Nakasmirk niyang wika. Bago saglit na nilamon ng aking labi. At pagkatapos nun ay tumayo na siya sa kanyang pagkakahiga at nagpunta ng banyo. Shit, pinaglalaruan niya ako by doing such a pervert things. And I like it. At hindi ito tama. Dapat rendahan kong isip at puso ko sa mga gagawin pa niya sa akin. Kung hindi, ako rin ang matatalo sa bandang huli. Napatakip na lang ako ng kumot sa sobrang embarrassment na aking nararamdaman. Damn, Bernard, for making me this shit. Nagulat pa ako sa pagkakatalokbong nang magsalita si Bernard. Tapos na sigurong maligo. Be ready tomorrow night. We will attend the party and you'll come with me. Wika niya sa malamig na tinig. At yun lang at umalis na rin siya. Siguro pupunta na ng office. Saan naman kaya kami pupunta? Kainis. Bakit tuwing nasa malapit siya o kaya pag iniisip ko siya, biglang bumibilis ang tibok ng puso ko na parang kinakabahan. And I don't like this feeling. Baka pag nalulung na ako sa kanya, hindi na ako makabangon pa. Kaya hanggat maaga pa pipilitin kong maging manhid na lang. Kaso parang hindi ko yata kakayanin. Kanina pa ako kinakabahan. Hindi rin ako mapakali. Andiyan tatayo, lalakad at uupo ako sa sobrang nervyos ko. Bakit nga ba hindi? Ngayon lang naman ang party na pupuntahan namin na magkasama ni Bernard. At first time ko pong makikiparty na kasama siya. Kinakabahan din ako sa sasabihin ng mga tao sa akin sa party na yon. Paano kapag tinanong kung sino ako? Anong isasagot ko, di ba? Hindi naman ako tanga para hindi malaman ng mga bigating tao ang a-attendan namin doon. Knowing Bernard pa, sa sobrang yaman niya siguradong maraming kakilala yun doon. Lalo na't pinsan niya pang pinakamayaman na tao na si Drake Addison. Hindi na ako magtataka kung saan niya naman ang ugali niyang yon. Dahil si Drake Addison ay kilalang diablo sa business. Dahil sa kawalan nito ng puso. He is heartless. Ni wala man lang mababakas na emosyon sa mukha nito. Buti na lang si Bernard ay hindi niya katulad sa ganoong bagay. Yun ang pagkakaiba nila. Sapagkat si Bernard ay medyo madalas namang ngumiti. Bipolar nga lang. Pero may emosyon naman ang mukha niya.
Yung Drake na yon, Diyos mio Marimar, nakakatakot. Although sa TV ko lang siya nakita. Pero Debak, nakakababa siyang tumingin, tagusan na tila hinahalukay buo mong pagkatao. Pero kahit ganun yung Drake na yon, habulin pa din ng babae katulad ni Bernard. Napakagwapo kasi naman ito talaga. Mas gwapo pa nga ito kay Bernard ng ilang paligo eh. Medyo may pagkakahawig pa nga sila. Kaso nga lang parang hindi sila close magpinsan. Sapagkat alup sa tao yung Drake na yon. Napaka-private pa na tao. Ay, kakaloka. Huwag ko na nga lang isipin yun. Bakit nga ba kasi ako pang napiling isama niya? Manong yung babae na lang yung isama niya. At least kilala na ng tao yung girl na yon. Sapagkat lagi silang magkasama. Tapos parehas pa silang lumalabas sa telebisyon. Na lalong nagpaniwala sa haka-haka na silang dalawa ay may relasyon. Eh ako nga lang, wala atang nakakakilala sa akin na ako ang asawa ng isang tanyag na Renz Bernard Addison. Pero bakit alam sa kumpanya na may asawa na siya? Nakakapagtaka naman, di ba? Bigla akong nakaramdam ng sakit sa aking dibdib. Nang maalala na pinagbayad utang nga lang pala ako ng aking pamilya para maisalba ang kabuhayan namin, pati ang buhay ng daddy ko. Pag naiisip ko yun parang tinutusok ng maliliit na karayom ang aking dibdib. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa nagawa ng pamilya ko sa akin or dahil sa isang bagay na ayaw kong mangyari. Ang ma-inlove sa aking asawa sa papel. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dahil kahit anong pigil ko sa aking puso na huwag tumibok sa maling lalaki ay hindi ko magawa sapagkat unti-unti na akong hinahatak nito para mahulog na ayaw kong mangyari sapagkat ako rin ang talo sa huli. Ang tanging magagawa ko lang sa ngayon ay piliting patigasin ang aking puso at damdamin. Baka sakaling makasurvive pa ako sa kumunoy na unti-unting humahatak sa akin palapit sa taong hindi ko dapat mahalin. Napapiksi pa ako ng mahina nang marinig kong pagtunog ng telepono na nakapagpabalik sa aking katinoan. Akin naman itong nilapitan at agad sinagot. Hello? Usal ko sa kabilang linya ng telepono. Be ready at 8 p.m. Susunduin kita. Malamig na usal nito. Yup, it's Bernard. Kilalang kilala ko kasi ang boses nito. Hindi ko na naituloy ang sinasabi ko. Sapagkat binabaan din agad ako nito ng telepono. Bastos. Sasabihin ko pa sana na wala pa akong isusuot dahil wala akong damit dito. Di bali na nga, maghanap na lang ako ng damit na pambabae sa drawer niya. Doon naman ako kumukuha ng damit na aking isinusuot dahil sabi niya sa akin daw lahat yon. Kita nyo na, ultimo damit meron na ako dito. At alam na alam niya pa ang sukat ng katawan ko dahil halos lahat ng binili niyang damit ay sakto lang sa aking katawan. Kaso hindi ko type ang mga damit na nasa drawer niya kasi super iiksi. Tapos mga revealing pa. Dami pang ang 90s nakita na panty pag yumuko tapos manipis pa. Meron ding mga gown, kaso karamihan mga patube yung design. Tapos kalahati ng hita-kita. No choice naman ako kundi pumili doon kahit ayoko. Ay, ano kayang magawa? Mag-aalas 3 pa lang. Matutulog na lang siguro ako para beauty rest. Laki na kasi ng eye bags ko. Tama, makatulog muna. Isaset ko na lang ng 6 p.m. yung alarm para maaga akong magising. Baka sakaling mawala din ang kaba at agam-agam sa dibdib at aking pag-iisip kapag naitulog ko na ito. Sir, eto na po yung files na pinapakuha nyo. My PA said. Yup, wala kasi akong sekretary. Saka ko na lang ibabalik si Clara sa pagiging sekretary ko kapag gusto ko na. For now, sa kondo ko muna siya. Paparusahan ko muna siya sa lahat ng ginawa niya sa akin. She deserves that. Siya pa lang ang babaeng kayang-kaya akong paikutin. Niloko pa ako. Sakit niya sa ego. Damn my wife for making me feel this way. Kainis. Madiin kong usal habang nakakuyom ang kamay ko ng mahigpit. Kita na rin ang mga ugat nito dahil sa pagpipigil ko na huwag magbasag sa loob ng aking opisina. Siguro nga karma ko na ito sa lahat ng mga ginawa kong paglalaro sa mga babae. Akalain mo yun? Sa gwapo kong to nakuha pa akong takasan ng asawa ko. Hindi ba niya alam na maraming naghahangad na pumwesto sa lugar niya? Pero kainis. The bullshit. Iba nga pala ang asawa ko. Kaya nga nahumaling ako dito dahil sa ugali nito at kagandahan. Lalo na sa magandang hubog ng katawan nito na nagpapataas ng aking presyon. At libido. I want her. Pero hanggang ngayon nagpipigil pa rin ako. Hanggang make-out lang ang binibigay ko sa kanya. Gustong gusto ko kasing nakikita na nabibitin siya, nakakatuwa. Para kasi siyang batang naagawan ng laruan.
Pero hindi dahilan yun para maalis ang galit ko sa kanya. I hate her. But I want her too. Sa 3 taong nagdaan, daig ko pang zombie, na bahay at trabaho lang ang pinupuntahan. Lagi rin akong lasing sa gabi, simula nang iwan niya ako. Lahat ng tao sa kumpanya nasisigawan ko, kahit wala namang mali. Kaya naman nang makita ko siya, ay hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. At ora mismo ay inuwi ko na siya. Matagal na akong may gusto sa kanya. Yes, I love her. Simula pa lang ng high school kami, mahal ko na siya. Pero hindi niya nalalaman yun, sapagkat sikat siya sa school. Dahil lagi siyang pinalalaban sa mga pagandahan. Tapos halos lahat ng varsity at heartthrob sa school namin ay may gusto sa kanya. Ako hanggang tingin lang nun sa kanya, sa malayo pa. Sino ba naman kasi magkakagusto sa isang nerd na tulad ko? Nakulang na lang ay masakop na ang buong mukha sa laki ng salamin. Isabay pang suot kong damit na maluluwang. At buhok na hagod-hagod na parang buhok ni Jose Rizal. Hindi lang yun, lagi din akong binubuli sa school noon. Kung tatanungin niyo kung paano ako nagbago, saka ko na lang sasagutin yan. Basta after ng graduate ng high school. Sinabi ko na sa daddy ko na sa ibang bansa na ako magka-college. Nagtaka pa nga siya noon. Kung bakit sa abroad ko na gustong mag-aral, halos ayaw ko namang malayo sa Pinas ng matagal nang dahil sa babaeng mahal ko. Pero nag-ibang lahat nung araw na yon. Araw na hindi ko makakalimutan. Nang dahil doon nagbago ako. Isa lang talagang hindi nagbago sa akin. Yun ay ang aking nararamdaman sa asawa ko. I'm obsessed with her. Very obsessed. Sir, ano pong sinasabi niyo? Usal ng PA ko. Shit, oo nga pala. Kung saan na dumadako ang isip ko, nandito pa nga pala ang PA ko. Don't mind me. Just continue what you're saying. Usal ko sa formal na tinig. Okay, sir. 3 p.m. po, may meeting po kayo sa isang investor natin. Tapos 5 p.m. po, pipirmahan niyo po yung pampasahod sa mga tauhan ng kumpanya. At last po, 7 p.m. Susunduin niyo po si Ma'am Carrie sa kanila para date niyo sa party. Mahaba nitong usal. Shit, oo nga pala. Nakalimutan ko yun. Mahina akong mura. Ba't nga ba nakalimutan ko yun? Damn, nasabi ko na sa asawa ko na isasama ko siya sa party. May problema po ba sir sa schedule nyo? Usisa sa akin ng PA ko. Seriously, napaka-annoying. Nakakainis pa. Tanong ng tanong. No, pwede mo na akong iwan. Remind mo na lang yung meeting maya-maya para makapaghanda ako. Okay po sir. Wika nito bago umalis. Napasabunot na lang ako sa aking buhok sa sobrang inis dahil sa kapalpakan ko. Hindi ko naman pwedeng hindian si Carrie. Mas lalong asawa ko. Damn it. Tama, tawagan ko na nga lang si Joshua. Tutal hindi naman busy yon at kararating lang galing abroad. He's one of my friend, Joshua Montero. Siya muna ang date ng asawa ko ngayon. May tiwala naman ako doon tsaka walang talo-talo sa amin. Hindi kasi pwede nahihindian ko si Carrie sapagkat hindi ko pa nakukuha yung malaking deal na kailangan ko. Oo na lang at pirma niya lang ang kulang para maisara na yung deal na yon. Ayoko namang mapurnada pa. Dahil ang laki na ng sinakripisyo namin ng team ko doon para makamit yun. Shit talaga. Mura ko pa ulit bago dinaya lang number ng kaibigan ko. Hello? Wika ko nang sinagot na niya ang aking tawag. Hello pare, napatawag ka. Usal nito sa kabilang linya. Busy ka ba mamaya? Hindi naman pare, bakit? Aayain mo ba akong mag-bar? Oo ako dyan, basta sagot mo. Wika nito, sabay tawa pa. Hindi, aayain sana kita sa party. Where? Sa party ng pinsan kong si Drake Addison pare. Oh, yung isnabero mong pinsan, ay mali pala. Devil pala. Close na ba kayo nun? Himala at a-attend ka. Wala namang kinikilalang kamag-anak yun, di ba? Grabe ka naman pare, malaki ata ang sama ng loob mo sa pinsan ko. Actually, isa kasi siya sa investor namin. Pati nga ako nagulat dahil himala. For the first time, naalala niyang may kamag-anak pa siya. Kita, pati ikaw hindi makapaniwala. Oo na. Ano? Call ka ba pare? Bibigyan kita ng date, don't worry. Pero sa isang kondisyon. Yun ay wag mo siyang tsatsansingan dahil importante sa akin ang babaeng ide-date mo. Pare, she's mine, so back off. Nakakatakot ka naman pare. Bakit kasi hindi na lang ikaw? Dalawa kasing napangakuan ko. Hindi ko naman pwedeng hindian si Carrie.
Dahil alam mo na, may kailangan pa ako sa kanya. Pare, ang utak mo talaga pagdating sa pakikipag-deal sa business. Gamitan ba ng charm yung bitch na yon? Kakaiba ka talaga. Tumawa pa ito.